Another day, another collective reading na naman po tayo. Hello mga my dear, kumusta po kayo? I hope and pray mga my dear na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. Ang ganda my dear ng ating collective reading kahapon. Very, very nice yung ating collective reading kahapon. Kaya nag-decide ako, my dear, na gagawa ako ulit ng collective reading ngayon. This is a love collective reading. Okay? So, love collective reading to, my dear. Sa mga hindi familiar kung paano nag-work tong reading na to, simple lang, inside and outside energy. Yung inside is energy mo, and then yung outside naman is energy, of course, ng iyong partner. Okay? So, let's start your reading, my dear. Let's start sa energy ng inside. Eto, tataob ko muna mga my dear. Ayan, outside. Ayan, kompletuhin lang natin lahat ng oracle card para dire-diretso tayo mamaya. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Umpisahan natin. Pagsasabayin natin. Ganon. So, tingnan natin. Okay. Definite. Ay, para kayo dito nag-aaway, ha. So, sabi dito, my dear. Okay. Dito kasi sabi mo, definitely. Definitely. Parang yung confidence ang nakukuha ko dito, my dear. So, definitely. So, you have the confidence. Okay? Pero kung titingnan ko yung, excuse me, yung kanyang overall na energy over here, sabi nga dito, you have so many choice and option. Parang sinasabi nga dito, my dear, na kaya mo naman akong palitan eh. Kaya mo naman akong palitan eh. Marami ka naman choice, marami ka ng option. Parang ganun na sinasabi ng outside. And ikaw naman, sumasagot ka naman dito, definitely, talaga. Parang ganun sinasabi mo dito, talaga, kaya kitang palitan. Kahit 10 pa, parang ganun. Okay, so tingnan natin. Next card is, ito muna. Energy ng pride and energy ng adventure. Okay. So, ikaw, my dear, explore, passion, travel. Okay. So, I think, kasi ito energy ng pride. More on, ano kasi siya, makasarili ang nakukuha ko dito na, na energy dito sa outside. Parang makasarili siya, ma-pride siya. Tapos, parang, ang nakukuha ko din dito, my dear, sa outside na energy, parang inaano ka niya, yung, anong tawag doon? Narcissist bang tawag doon? Yung parang nina-narcissist ka niya na, nakukuha ko kasi parang napaka-selosa or napaka-seloso niya. Kasi ikaw, you are adventurous, mahilig ka sa travel, very passionate ka, ayan, parang ganon. So I think parang ito, lagi siyang nagsiselos or gumagawa siya ng parang issue siguro pag meron kang kasamang iba or meron kang kausap, yung parang gano'n lagi siya nagsiselos. Or siguro kahit siguro pamilya mo or kahit kaibigan mo, pinagsiselosan niya. Kaso ang problema, hindi mo, siya kasi parang killjoy siya. Parang killjoy siya. Hindi siya, kabaliktaran mo siya. Ikaw kasi adventurous ka, very passionate ka, gusto mo yung mga travel, yung mga ganyan. Siya kasi parang more on self-centered siya. Parang ganun na nakukuha ko. Gusto niya parang siya lagi ang bida, siya lagi ang ano. So parang hindi mo minsan masakayan yung gusto niya mangyari sa buhay. So nakukuha ko dito, my dear, parang lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagbabangayan. Yun ang nakukuha ko dyan, my dear. Okay. Next card is, I want to feel that way again. Okay. So you want to feel that away? You want to feel that way again? Gusto mo ulit mag-aaway kayo na mag-aaway? I am starting to understand our connection. Okay. So ikaw naman, my dear, malawak ka naman kasi. Okay. So nakukuha ko dito na malawak ka na klase ng tao. And as of this moment, naiintindihan mo na kung bakit kayo pinagtagpo ng panahon. Okay. Siya naman kasi, my dear, parang nakukuha ko dito, my dear, na parang gusto ka niya. Okay, gusto ka niya. Kaso, palaaway siya eh. Parang palaaway siya, galing siya gumawa ng issue, mga ganon. So, pero siya nakukuha ko, my dear, na parang I want to feel that way again. Hindi ko alam kung gusto niya ba yung ganon na klase ng relasyon na parang laging nag-aaway. Kasi nararamdaman ko, my dear, na hindi mo gusto yung ganon. Okay? Para sa'yo, parang it is just a waste of time na pagselosan mo, ultimo pusa, ultimo kahero sa grocery, yung mga ganun, yung mga ganyan na mga eksena, yung selos ka ng selos, gawa ka ng gawa ng mga issue, maski wala namang issue, yung ganun na nakukuha ko dito, my dear.
Siya kasi more on self-centered. I think, my dear, nagsiselos siya kasi gusto niya lahat ng attention nasa kanya. Lahat ng attention mo ay nasa kanya. Wala ka nang titingnan na iba, wala ka nang kakausapin na iba. Okay, parang ganon. Gusto niya siya lagi ang bida, siya lagi ang sikat. Yun ang nakukuha ko, my dear. Pero, may something dito sa kanya eh. And lagi niya sinasabi, meron ka ng iba, meron ka ng ganyan, kaya ka ganyan. Parang lagi siyang tamang hinala, parang ganon. Okay, so dagdagan natin, my dear, yung card ng bawat isa. Okay, so para sa'yo na daw yon. Tingnan natin. We have here the energy of the Four of Wands. Okay, so posibleng karelasyon mo to, baka kasal kayo, in a relationship nga to definitely. Okay, baka nga magkasama pa rin kayo ngayon. Okay. So tingnan natin. The Eight of Cups. Umiiwas siya lagi, my dear, sa mga issue na, alam mo yun, yung mga issue na parang seryoso na, kunyari tungkol sa pamilya, yung mga ganun, umiiwas siya sa mga ganun na, lagi siyang umiiwas ng lumalayo siya ng lumalayo. Hindi ko pa rin talaga magets, my dear, yung energy ng I want to feel that way again, maliban sa parang gusto kanyang maramdaman. Yun lang ang nakukuha ko, my dear, okay? Parang, yung feelings, yung touch mo, yung kiss mo, siguro naging cold ka sa kanya. Kung kasama mo to, my dear, as of this moment, siguro naging cold ka sa kanya, napagod ka sa kanya, mas pinili mo na lang na maging passionate, mag-adventure, mag-travel, yung mga ganun, napagod ka sa kanya. And, I think kinahanap niya, my dear, yung care mo, yung love mo, or as of this moment, parang iniisip niya siguro, my dear, ha, ito kung magkasama kayo, ha, kung magkasama kayo as of this moment, in a relationship kayo, parang iniisip niya, my dear, meron ka ng iba. Okay? Kasi nakukuha ko dito na parang naging cold ka sa kanya. Okay, naging cold ka sa kanya. Ang dahilan, my dear, kung bakit ka naging cold sa kanya, kasi ma-issue siya. Ang dami niyang issue. Lagi kanyang pinaghihinalaan, masyado siyang self-centered, mataas yung pride niya, ayaw niya magpatalo, gusto niya lahat ng atensyon nasa kanya, lagi kanyang inaaway sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, and hindi siya responsive sa mga problema na may kinalaman sa, alam mo yun, sa pamilya, yung mga personal talaga na mga nangyayari sa pamilya, like mga issue tungkol sa ganito, sa ganyan, yung talagang for matured na, ano, yung family issue, yung, lagi siyang umiiwas ng ganon, okay? So, I think parang naging cold ka sa kanya. Kung separated naman na kayo nito, I think ang reason kung bakit kayo nag-separate is yung mga bagay na yon. And as of this moment na magkahiwalay kayo is parang gusto kanyang maramdaman ulit. Siguro nami-miss niya yung kung paano mo siya alagaan, kung paano mo siya intindihin, yung mga ganun. Kasi I think naman medyo nag-effort ka naman talaga sa kanya. It is just more on parang masyado lang talaga siya. As in, sobra yung pagiging masyado niya as in to the next level na talaga. Okay? So, tingnan natin. Next card is the Wheel of Fortune, okay? So, nakukuha ko, my dear, na ilang beses mo sinubukan ayusin to. Ilang beses mo sinubukan na intindihin, okay, yung ganun. Na unawain siya, and so on and so forth. Kaso, the King of Wands, kung ano talagang ginusto niya talaga eh. Okay, wala talaga makakapigil talaga sa kanya, my dear. As in, wala talaga makakapigil sa mga bagay na gusto niya. Next is the Devil. Bakit may Devil? Bakit nasa iyo? Teka lang, ka-clarify ko yung Devil ha. The Emperor. Gusto niya kasi more on success. Hala, my dear, bakit may Devil sa outside? Ay, sa inside. Hala. Na-weirduhan ako dito. Bakit may Devil? Teka lang, saglit ka. Paki-clarify po yung Devil. What is going on sa Devil? Ayoko mag-isip na negative. The Six of Pentacles. Okay. So, hindi naman to something bad. Okay, good thing hindi siya something bad, my dear. May issue siya sa'yo tungkol sa pera. Okay, may issue siya sa'yo, may kinalaman sa pera, may kinalaman sa money. Okay? So, may issue sa'yo. Hayaan nyo na yun, wag nyo na pansinin yung candle, ganyan talaga siya. May issue siya sa'yo, my dear, na may kinalaman sa money. Okay? Money, pera, ganun. Parang sinasabi niya siguro sa'yo, my dear, na magastos ka, ganun. Ang dami ng issue sa'yo. Basta may issue siya na klase na tao. Natotoxic ka talaga sa kanya as in. Okay. And pakiramdam mo siguro, my dear, hindi ka magiging successful pagkasama mo siya. I wanna get another card for you. I need more balance. Okay? So, I think yun ang pakiramdam niya sa'yo, my dear. Napaka-immature mo.
gusto mo lang talaga mag-enjoy, mag-happy-happy, hindi kayo nagkakatagpo, magastos ka sa pera, yung mga ganon. Sa kanya naman, gusto niya lang talaga, actually may kanya-kanya kayong issue dito eh. Ang issue niya sa'yo, my dear, is, masyado kang, parang, ang issue niya sa'yo is masyado kang malandi, maharot, parang ganon. Nami-misinterpret niya, my dear, yung pag-out, yung siguro yung pag-spend mo ng time with your family, yung pagpunta mo sa mga ganito, ganyan, parang iniisip niya, gastos lang yan, talagang umahanap ka lang ng paraan para gumastos ka, yung mga ganon. Hindi niya alam, parang yun talaga yung personality mo, na talagang very family-oriented ka, na talagang tumutulong ka sa pamilya, yung mga ganon. Yung devil dito, my dear, is more on spending money. Kaya clarify ko siya, my dear, kasi gusto kong ayoko mag-isip na parang meron ka talagang ginagawang mali, na yung kanyang mga hinala over here na meron kang iba, na meron ka ng ganito. Ang issue, ang parang gusto niya kasi mangyari, pabayaan mo na yung, parang i-abandon mo to, itong kung ano itong mga ginagawa mo, and then mag-focus ka lang sa kanya. So, isa-isahin natin yung issue ha. So, ang issue niya sa'yo, my dear, is masyado ka daw magastos, parang malandi ka daw, or parang ganon, maharot ka, something like that. Hindi niya maintindihan yung ginagawa mo, lalo na sa usapin ng pinansyal, bakit kailangan mo tulungan si ganito, bakit kailangan mo maglabas ng ganitong pera, yung mga gano'n, hindi niya maintindihan yon. Bakit kailangan mo bumili ng ganyan, bakit mo, ano lang yan, luho lang yan, yung mga gano'n siya, gano'n na nakukuha ko, my dear, sa kanya. Kine-question niya, my dear, lahat ng ginagawa mo, and ang tingin niya talaga sa'yo, my dear, talagang magastos ka talaga na klase ng tao. As in, parang lahat tinutulungan mo, maski hindi mo naman kailangan tulungan. Okay, pero pakiramdam ko parang ano to sa family, kasi meron kang 4 of wands over here. So, I think parang related to sa family. So, nagagalit siya kasi baka tinutulungan mo yung pamilya mo, lahat, nag-share ka. Parang ganun nakukuha ko, my dear. Ang problema naman sa kanya is, pakiramdam niya siya yung king or queen. Okay? Gusto niya siya yung nasusunod, gusto niya parang sinasamba siya, sinusunod siya, lahat ng atensyon nasa kanya. So, yon. Pero, sa inyong dalawa, ang lumalabas na masama ay ikaw, kasi nasa iyo yung devil. Okay? So, siguro sinasabi niya sa mga tao na siya, masama ka. Parang gano'n ang sinasabi niya dito, na kasi magastos ka sa pera, siya trabaho lang siya ng trabaho, parang gano'n, tapos ginagastos mo yung pera, gano'n. So, I think, my dear, kung nagsasama kayo ngayon, you are living in a relationship na napaka-toxic. Kasi hindi kayo nagkakasundo. Okay? Kinokontrol ka niya, hindi siya nagiging supportive para sa'yo, and at the same time, masyado siyang makasarili. Kung kayo naman ay naghiwalay, yun yung reason kung bakit kayo naghiwalay. Hindi kayo magkasundo. And ang dami niyang, wala siyang tiwala sa'yo, ang dami niyang trust issue sa'yo, my dear, sa totoo lang, sa paghawak ng pera, sa mga kaibigan mo, kung saan ka pumupunta, wala siyang trust sa'yo, my dear. Sa'yo naman, hindi naman sa kinakampihan kita kasi I do not know you personally, pero I think ang problema mo lang talaga is may kinalaman sa usapin ng pera. Parang siguro tumutulong ka sa pamilya mo, or minsan binibili mo yung mga bagay na gusto mo, yung mga ganun lang naman ang nakukuha ko. Pero I think hindi naman yun talaga as in like super big deal talaga na para maghiwalay kayo or pag-awayan, yung nadadaan naman yun lahat sa usapang ano. Pero sa side mo naman, hindi ko alam kung sinong kakampihan ko sa inyo. Pero sa side mo naman kasi, ginagawa mo naman lahat ng makakaya mo para mapasaya siya. It is just more on hindi lang talaga sapat. Napakataas ng standard nito to the point na nandito ang pride, nandito ang emperor, nandito ang king of wands. So, and hindi siya attentive pagdating sa mga problema na may kinalaman sa family. So, I think isa yun sa bagay na parang nadismaya ka sa kanya kasi parang hindi talaga siya ano sa pamilya. Okay, sa pamilya mo, parang ganun. Para sa kanya, parang hindi na natin obligasyon yan, o hindi na natin parang ganon. Parang basta may kinalaman sa usapin ng pamilya, parang medyo yung energy niya o yung emosyon niya medyo flat. Parang ganon, okay? So, mga my dear, I did try my very best para halukayin ang inyong love story, okay? So, I hope and pray, my dear, na meron kang napulot sa ating love collective reading ngayon. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo to, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update, my dear, sa lahat ng ating mga uploads, okay? Kung sa Facebook mo naman to napapanood, like and follow, my dear, ang Facebook page. Kung sa TikTok naman, paki-follow, my dear, ang ating TikTok account. Okay, so free to like, free to share, free to comment, mga my dear, sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.